Bukod sa krisis sa Middle East, krisis naman sa petrolyo ang kinakaharap ng Pilipinas sa buong buwan ng gumugulong ang giyera. Ang tensyon kasi sa Middle East, higit na nakaapekto hindi lamang sa demand at supply ng langis, kundi maging sa presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng presyo ng langis ang pangunahing rason ng pagbilis din ng inflation rate sa Pilipinas sa nakalipas na buwan. Ang kabuuan ng balita idedetalya ni Criza Lopez. Tulad ng inaasahan, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo ang pangunahing dahilan ng mabilis na paggalaw ng inflation noong Marso. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumilis sa 4.1% ang antas ng inflation noong March 2026, mas mabilis kumpara sa 2.4% noong February 2026 at 1.8% noong Marso 2025. Ayon kay PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Denise Mapa, sektor ng transportasyon ang pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation rate na may 54.8% share sa pagtaas ng antas. Partikular sa sektor na ito ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel noong March. Pahayag ni Yusek Mapa, epekto ito ng gera sa gitnang silangan kung saan isinara ng Iran ang Strait of Hormuz na kilalang trading center ng produkto at daanan ng mga oil tanker. Mas mataas na antas ng inflation para sa transport nitong Marso 2026 ay ang pagtaas ng presyo mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero ng mga sumusunod na produkto. Gasolina na may 27.3% inflation rate at diesel na may 59.5% inflation rate. Yung external naman kasi ito, we are importing it. So first that depende yun sa world market prices. Ayon sa opisyal, nakapag-ambag din sa mabilis na inflation rate ang food and non-alcoholic beverages, partikular ang presyo ng cereals and cereal products, lalo na ang bigas. Binigyang diin ni Mapa na matapos ang negative inflation rate ng bigas, muling sumampa sa positive digit ang inflation rate nito sa 3.6%. Paliwanag ni Mapa, epekto rin ito ng pagtaas ng mga presyo sa sektor ng transportasyon, partikular ang gasolina at diesel. May mga transportation costs kasi pag tinatransport yung mga items. So pag tumaas yung presyo ng inputs, which basically gasoline, diesel, nagkakaroon na kagad ng epekto yon. Sumunod ang housing, water, electricity, gas and other fuels. Partikular dito ang bayad sa kuryente, pagtaas ng presyo ng LPG at rentals. Gihit ni Undersecretary Mapa, batay sa kanilang pagtataya, posibleng mas bumilis pa ang antas ng inflation sa mga susunod na buwan. Ito'y kung magtutuloy-tuloy o hindi huhupa ang sigalot sa pagitan ng Israel, United States at Iran. Hindi pa matukoy sa ngayon ng PSA kung gaano ang ibibilis ng inflation rate sa susunod na buwan dahil nakadepende pa umano ito sa presyo ng iba pang commodity na sinusukat at binabantayan ng PSA. Sa ngayon is that it will continue to increase. We hope that it will be shorter, depende sa development. Yung increase niya overall, malalaman natin doon sa report natin kasi syempre maraming mga items sa basket. Karamihan nakita natin tulad ngayong Marso, tumaas ang karamihan pero may mga items naman tayo na bumaba. So titingnan natin, depende kasi sa weights, no? Kasunod ng mabilis na paggalaw ng inflation rate noong Marso, iginiit ni Economic Secretary Arsenio Balisacan na prioridad sa ngayon ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa abroad at magpatupad ng mga solusyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamamahagi ng mga tanggapan ng gobyerno ng tulong pinansyal sa mga direktang naaapektuhan ng pagsirit ng presyo ng langis bunsod ng kaguluhan. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.